Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1781 hanggang Kabanata 1790. Kabanata 1781. Umiling si Stay Up Late at yumukod sa hayop, humihingi ng tawad. Pinahahalagahan ko ang alok, ngunit hindi, salamat. Ang hayop, nang marinig na tinanggihan ni Stay Up Late ang alok, ay tumigil sa pagsasalita. Inilipat niya ang kanyang katawan at lumipad patungo sa kalawakan. Nawala siya sa cosmos. Nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sina Stay Up Late at Hansen, nakakasalubong ng mas maraming makapangyarihang nilalang habang naglalakad sila. Lahat sila ay gustong bumili ng mga balahibo o kahit papaano ay sumali ang mag-asawa sa kanilang mga tribo. Gayunpaman, tinanggihan ng magkapareha ang bawat isa sa mga alok. Naramdaman ni Hansen ang kalungkutan. Lahat ng mga piling tao ay naghahangad na bilhin ang puting balahibo na kanyang pag-aari, ngunit wala ni isa ang nag-imbite sa kanya sa kanilang tribo. Parang ang lahat ng mga alok na iyon ay eksklusibong nakalaan para kay Stay Up Late. Habang naglalakad sila, nakasalubong nila ang 5 piling tao mula sa iba't ibang lahi. Pagkatapos noon, wala nang nakaharang sa kanilang paglalakbay. Hindi naman sa walang ibang interesado sa mga puting balahibo, ito ay dahil lamang sa ang 5 iyon ay kumakatawan sa pinakamalalaking paksayon at nagkaroon ng pinakamalalaking alok. Walang saysay para sa ibang mga lahi na gumawa ng alok dahil anumang kaya nilang mapalakam ay hindi sapat upang makipagkompetensya sa malalaking 5. Ang ulan ay hindi pa tumitigil. Pagkatapos maglakad ng kalahating araw, nakahanap sila ng isang inabandonang bahay na maaari nilang hanapan ng kanlungan at masisilungan. Ngunit nang makapasok na sila, nanlaki ang mga mata ni Hansen. Isang hayop na pula, na mukhang parehong soro at pusa, ay nakahiga sa isang maruming mesa. Nakatitig ito sa dalawa nang makapasok sila. Napakaganda. Ikaw pala ito, matandang pusa, ikaw na *Esshole. Paano ka naglakas loob na magpakita ulit sa akin? Bubunutin kita ng buhay. Agad na nagalit si Hansen, at sumuntok siya patungo sa mukha ng matandang pusa. Habang naglalakbay ang kamao, sumigaw siya, nasaan si Little Flower? Nagteleport ang matandang pusa sa mga kisame, ngumiti, at sinabi, si Little Flower ay inaalagaan ng maayos. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala sa aking *sa. Dalhin mo sa akin si Little Flower. Tumalon si Hansen at sinubukang habulin ang matandang pusa. Ngunit napakabilis ng matandang pusa, at nawala na naman siya. Nang lumitaw siya, tumalon siya sa ibabaw ng mesa muli. Dahan-dahan, nagpatuloy siya sa pagsasalita, dinala ko siya para sa kanyang sariling kapakanan. Mabuti para sa kanya. Hindi mo nga kayang alagaan ang iyong sarili, kaya paano mo kaya aalagaan si Little Flower? Paano mo aasahan na siya ay natural na lalago? Iyon ay negosyo ng aking pamilya. Hindi sa iyo. Patuloy na hinabol ni Hansen ang matandang pusa habang nagsasalita siya. Ang katawan ng matandang pusa ay patuloy na kumikislap, habang ang kamao ni Hansen ay patuloy na nabibigo na mahawakan siya. Haha, naawa ako nang makita ang isang napak-espesyal at dakila na ang potensyal ay nalibing. Ngayon, nabubuhay siya ng maayos. Marahil ay aabot lamang ng 8 taon bago siya maging hari. May bawat pagkakataon na maaari siyang maging Diyos. Maaari siyang maging isang Diyos tulad ng ginawa ni Kung Fei. Ikaw ay isang ama, dapat mong suportahan ang pinakamabuti para sa kanya. Hindi mo dapat limitahan ang kanyang potensyal at pigilan siya. Malinaw na sinusubukan ng matandang pusa na kumbansihin si Hansen. Aalagaan ko ang aking sariling anak. Mas mabuting ibalik mo siya, o bubunutin kita ng buhay dito. Galit na sinabi ni Hansen. Hindi pa pwedeng bumalik si Little Flower. Ngunit maaari kong ipakita ito sa iyo. Naghagis ng isang bagay ang matandang pusa kay Hansen. Tiningnan ni Hansen, at napansin niyang ito ay isang komunikador. Mayroong isang video feed na nakalink na, at dito, nakita niya si Little Flower. Tita May, talagang hindi na ako makakakain. Maaari mo ba akong tulungan na kainin ang prutas na ito? Ibinaba ni Hansen ang kanyang ideya na patayin ang matandang pusa at hinawakan ang komunikador ng malapit. Maingat niyang tinitigan si Little Flower. Iyon ay dahil alam niyang ang kanyang mga kakayahan ay talagang mas masahol pa kaysa sa matandang pusa. Ang pagpatay sa pusa ay imposible sa kanyang kasalukuyang lakas. Kaya, ang patuloy na paghabol ay walang saysay.
Ang video ay malinaw na isang serye ng mga snippet na may maraming mga pagkakasunod-sunod na natrim at pinagsama-sama upang bigyan si Hansen ng isang larawan kung ano ang pang-araw-araw na buhay para sa kanyang anak. Si Little Flower ay talagang kumakain ng marami araw-araw at isang magandang babae at 3 halimaw ang naglaan ng kanilang oras upang sanayin ang bata ng masigasig. Nasabi ni Hansen na tinuturuan nila si Little Flower ng ilang mga kasanayan at si Little Flower ay mabilis na umuunlad. Araw-araw, lumalaki ang kanyang mga kakayahan. Kumusta ang hitsura niyan? Kung pinanatili mo si Little Flower na malapit sa iyo, hindi siya makikinabang sa alinman sa mga ito. Hindi niya makukuha ang pagsasanay at lakas na kailangan niya. Dapat kang magpasalamat sa akin. Nagsalita ang matandang pusa na may mayabang na tono. Sa impyerno ang pagpapasalamat sa iyo. Binabalaan kita, ngayon. Ibigay mo sa akin si Little Flower, kung hindi, hindi pa tayo tapos. Sinabi ni Hansen na patuloy na tumitingin sa video, sumuntok siya patungo sa matandang pusa. Talagang kinasusuklaman ni Hansen ang ginawa ng matandang pusa at nakikita lamang niya ang kanyang anak sa pamamagitan ng video. Gusto niyang makasama ang kanyang anak at wala nang iba pa. Bakit hindi ka lang maging mabait? Mukhang nalulungkot ang matandang pusa. Maaari ka bang tumigil sa pag-swing ng 1 minuto? Narito ako upang talakayin ang seryosong negosyo. Patuloy na umiiwas ang matandang pusa habang sinasabi niya, gusto ni Little Flower na matuto ng mga kasanayan sa espada. Kailangan niya ng isang maikling espada, at ang balahibong iyon ay maaaring gumawa ng isa na perpekto para sa kanya. F***CQ. Hindi naghintay si Hansen hanggang sa matapos magsalita ang matandang pusa bago subukang suntukin siya muli. Alam ni Hansen na ang mga *S ay hindi lang magbibigay sa kanya ng video dahil sa kabaitan. Ang gusto lang ng matandang pusa ay ang balahibo ni Kung Fei. Sabi ni Stay Up Late, matandang pusa, kung dadalhin mo ako para makita si Little Flower, ibibigay ko sa iyo ang balahibo. Nang sabihin niya iyon, parehong nagulat sina Old Cat at Hansen. Ang 5 piling tao ay nag-alok ng napakaraming deal, at gayunpaman, hindi nag-aksaya ng 1 segundo si Stay Up Late na tanggapin ang alinman. Ngayon, upang makita si Little Flower, handa siyang isuko ang walang katumbas na balahibo. Ito ay isang napakagandang sandali. Sumigaw ang matandang pusa, kita mo. Ito ang tinatawag mong tunay na lalaki. At sino ka? Isang ama, dapat. Pagkatapos noon, lumapit ang matandang pusa kay Stay Up Late at ngumiti. Hindi naman sa ayaw kong dalhin ka, ngunit ang mga ordinaryong tao. Kapag pumunta sila doon, hindi sila makakaligtas. Hindi ko sana dinala si Little Flower kung hindi ko alam na espesyal siya. Kaya, paano kung ibigay mo na lang sa akin ang balahibo, at ipapasa ko ito kay Little Flower? Maliban kung makikita ko ng maayos si Little Flower, hindi ko ito iisipin ng 1 pang segundo, kalmadong sinabi ni Stay Up Late. Naramdaman ng matandang pusa ang kalungkutan. Paano ko mapapaniwala sa inyong dalawa na ang ginagawa ko ay para sa ikabubuti ni Little Flower? Kung sino man ang makakapunta. Dinala na kita pareho doon. Hindi ko makita si Little Flower, kaya wala nang nagbabago. Tumigil si Hansen. Tumigil siya sa paghabol sa matandang pusa dahil hindi niya ito mahuli. Bamantong hininga ang matandang pusa at sinabi, ayos lang kung pipiliin mong huwag ibigay sa akin ang mga balahibo. Makakahanap ako ng ibang paraan, ngunit sasabihin ko sa iyo ngayon na pareho kayong mahina. Ang pagdadala ng mga balahibong iyon ay parang pagdadala ng mga bomba na tumitibok. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang mga ito, iminumungkahi kung itapon mo na ang mga ito. Hindi ako naniniwala na may pupunta at magnanakaw ng mga ito. Itinaas ni Hansen ang kanyang mga labi. Natatakot sila kay Kung Fei, kaya syempre hindi pa nila sinusubukang magnakaw ng mga balahibo. Ngunit ang ilang mga nilalang ay magiging mas mapanganib kaysa sa mga nilalang na nakasalamuha mo hanggang ngayon, sabi ng matandang pusa. Tumingin siya kay Stay Up Late at sinabi, sabi ko, ang Beast Area ay isang magandang pagpipilian. Magiging maayos ka doon, at maaari mong panatilihin ang Diyos na balahibo. At, makakahanap ka ng tahanan kasama ang paksyong iyon. At tungkol sa iyo, tinitigan ng matandang pusa si Hansen na may hitsura ng pagsisisi. Kabanata 1782. Tumahimik sandali ang matandang pusa, at nagpatuloy sa pagsasalita, ang mga tao ay isang sanga mula sa puno ng kristal. Dahil ang dugo ng tao ay hindi dalisay, at pinilit sila ng mga santuwaryo na lumaki ng mabilis, ang kanilang mga gene ay hindi gaanong matatag. Ang kinabukasan ay hindi tiyak para sa kanila, kulang sa katatagan ng dalisay na dugo.
Tumahimik sandali ang matandang pusa at sinabi, ang ilang mga matatanda na nakasalamuha mo sa daan ay nag-alok kay Stay Up Late ng pagiging miyembro ng tribo dahil gusto nila ng isang hari. Siyempre, hindi ito mangyayari magdamag. Maraming trabaho ang kakailanganin. At kailangan din nilang tulungan kang pagandahin ang balahibo ng Diyos. Kahit sa isang malaking paksayon tulad ng Beast Area, marami silang hihingin. Kaya, medyo madaling makita kung bakit pipiliin nila si Stay Up Late. Mas gusto nila ang isang garantisadong tagumpay dahil mas malaki ang panganib sa pagpili sa iyo dahil sa iyong kawalang tatag. Iyon ang buod kung bakit hindi nila nang ahas na mamuhunan sa iyo. Kung ang mga tao ay ganoon kasama, ibalik mo sa akin si Little Flower, sabi ni Hansen. Tumawa ang matandang pusa at sinabi, iba iyon. Ikaw ay unang henerasyon, at hindi pa natin natitiyak kung gaano kalayo ang iyong pag-unlad. Si Little Flower ay iba dahil siya ay pangalawang henerasyon. Siya ay mayaman sa potensyal at ang kanyang mga gene ay matatag. Ipinanganak siyang ganoon. Ang ilan sa mga iyon ay maaaring dahil sa iyo, ngunit ikaw ay unang henerasyon, at kung gusto mo ang kanyang mga resulta, kailangan mong paghirapan mo mismo. Masyadong tamad si Hansen na makipag-usap ng marami, kaya ang ginawa niya lang ay malamig na tumingin sa matandang pusa. Ngunit huwag kang mag-alala. Kung gagawin mo ng maayos, maaari ka pa ring yumaman. Ikiniling ng matandang pusa ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pagsasalita, ngunit kung gusto mo ng isang malaking paksayon tulad ng Beast Area na gumasto sa iyo, iyon ay isang imposible. Ang mga malalaking paksayon tulad ng mga iyon ay may posibilidad na iwasan ang mga panganib at pananagutan. Hindi naman ito gaanong naiiba sa mga namumuhunan mo, pabalik sa alyansa. Minsan ay namumuhunan sila sa mataas na panganib, ngunit kaunti lang ang kanilang pinuhunan at inaasahan nilang mataas ang kanilang kita. Hindi mo maaaring ilagay ang lahat ng iyong mga itlog sa isang basket. Ang pamumuhunan sa iyo ay masyadong hinihingi sa kanila. Walang sino man ang makakahihingi sa kanila na gumawa ng mga taya at panganib sa isang bagay na hindi tiyak. Narinig ko na ang sinabi mo sa unang pagkakataon. Hindi na kailangang ulitin mo. Ikiniling ni Hansen ang kanyang mga mata. Tumawa ang matandang pusa at sinabi, kaya, mayroon akong isang mungkahi. Maaari kang pumunta sa Wanjia Treasury kasama ang balahibo. Wanjia Treasury. Kumunat ang noo ni Hansen, hindi sigurado kung ano ang lugar na iyon. Hindi pa niya ito narinig noon. Ipinaliwanag ng matandang pusa, para itong Holy Heaven o ang Beast Area Xenogeneic Space. Ang lahi na nag-angkin ng lugar na iyon, gayunpaman, ay tinatawag na Thousand Treasures. Ito ay isang makapangyarihang lahi, at mayroon itong napakataas na ranggo sa Geno Hall. Gustong-gusto nilang mangolekta ng mga kayamanan, at sila ay sikat na negosyante at collector. Napakagalang din nila sa lahat ng ito. Kung dadalhin mo ang balahibo sa Wanjia Treasury, maaari mo itong ibenta para sa anumang gusto mo. Walang pagkakataon na mawala doon. Ngunit iminumungkahi kung huwag mo itong ibenta para sa pera. Gamitin mo ito upang maghanap ng pagiging miyembro sa loob ng Wanjia Treasury, sabi ng matandang pusa. At para saan ako sasali doon? Masama ang pakiramdam ni Hansen. Ang mga tao ay nagmamakaawa kay Stay Up Late na sumali, at kailangan ni Hansen na isuko ang kanyang balahibo para sa pagiging miyembro sa isa. Ayaw ni Hansen na sumali sa mga hanay ng ibang lahi, bagaman. Kahit na ginawa niya, ayaw niyang sumali sa kanila sa pamamagitan ng mga materyal na kalakalan. Mabilis na sinabi ng matandang pusa, tandaan na ang pagsali sa kanila ay hindi nangangahulugang ikaw ay naging isa sa kanilang lahi. Hindi rin nangangahulugang ganap mong isusuko ang iyong balahibo ng Diyos. Ang Thousand Treasures ay mahilig sa kayamanan. Mayroon silang natatanging patakaran. Kung ang isang tao mula sa ibang lahi ay may isang bagay na talagang gusto nila, at kung nais ng tao, maaari silang pumunta sa Wanjia Treasury at maging isang miyembro. Hindi nangangahulugang ikaw ay naging isa sa Thousand Treasures. Kung gusto mo ng isang halimbawa mula sa alyansa, isipin mo ito bilang isang clubhouse. Maaari kang magkaroon ng ilang proteksyon at autoridad, at mananatili sa iyo ang balahibo. Walang kailangang mag-alala tungkol sa iba na maaaring kumuha nito. Magiging ligtas ka sa kanila. Ang Thousand Treasures ay ganoon kabait. Pinoprotektahan nila ako at ang balahibo ng walang kapalit. Tanong ni Hansen sa matandang pusa na may pag-aalinlangan. Siyempre, walang libreng tanghalian. Kapag iniimbak mo ang iyong balahibo doon, ikaw ay naging isang miyembro. Kapag inilabas mo ito mula sa kanilang imbakan, mawawala ka sa mga pribilehiyo ng pagiging miyembro. Ang kayamanan na iyong iniimbak doon ay babantayan ng Thousand Treasures. Ngunit huwag kang mag-alala, sila ay matatag at maaasahan.
Maaari mong ibalik ang iyong mga gamit anumang oras. At hindi sila magsasagawa ng pananaliksik sa anumang bagay sa iyo nang walang malinaw na pahintulot, sabi ng matandang pusa. Nang makita na tahimik si Hansen, nagpatuloy siya at sinabi, ang mga balahibo ay binugbog lamang ng isang mas mababang lahi. Ang kanilang kapangyarihan ay nabawasan. Ang isang planeta tulad ng Planet Kate, na dating alipin ng mga balahibo, ay maaaring mahanap ang sarili nito sa isang gulo. Kaya, ipinapayo kong umalis ka at alagaan ang kailangan mong gawin. Mayroong isang paraan upang makipag-ugnayan sa Beast Area at sa 1G Treasury. At kung makipag-ugnayan ka sa kanila, tiyak na darating sila at sasanduan ka. Isipin mo, bata, ang Beast Area ay mabuti. Mas mainam na sumali sa kanila at umunlad sa pamamagitan nila kaysa gawin ang lahat ng mag-isa, sabi ng matandang pusa kay Stay Up Late. Pagkatapos noon, nawala ang matandang pusa. Tinawag siya ni Hansen, ngunit wala na siya. Napakasaya ni Hansen na dalhin ang video pabalik sa santuwaryo, at nang bumalik siya, ipinakita niya si Little Flower kina Jianran at sa kanyang ina. Mas gamaan ang kanilang pakiramdam, nalaman nilang medyo ligtas si Little Flower. Hindi na nila kailangang mag-alala. Ngunit medyo gamaan lang ang kanilang pakiramdam. Hindi sila magiging ganap na ligtas hanggang sa bumalik si Little Flower sa kanila. Pagkatapos bumalik ni Hansen sa inabandonang silid, kinausap niya si Stay Up Late tungkol sa dapat nilang gawin sa susunod. Kahit na ang matandang pusa ay madalas na may kadudad ang intensyon, sa kasong ito, tama siya. Ang Planet Kate ay babagsak sa kaguluhan, at pinakamabuti na magkaroon sila ng plano. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Stay Up Late kay Hansen, gusto kong pumunta sa 1G Treasury. Naisip ni Hansen na ito ay isang magandang ideya dahil kahit papaano ay nagbigay ito sa kanya ng ginhawa na malaman na walang sino man ang makikipaglaban para sa kayamanan doon. Ang kayamanan ay maaari lamang ma-access ng taong naglagay nito. Parang napakaganda. Ngunit hindi naman siya pupunta doon. Ang alok ay parang maganda, nanggaling sa bibig ng matandang pusa, ngunit marahil ang kaunting kaguluhan ay magiging mabuti para sa kanya. Plano niyang manatili sa Planet Kate. Nagulat si Hansen na nagpasya si Stay Up Late na hindi sumali sa Beast Area. Ngunit hindi sinabi ni Stay Up Late kung bakit niya ginawa ang desisyon na ginawa niya, at hindi na itatanong ni Hansen. Susunod, ginamit nila ang numero na ibinigay ng matandang pusa upang tawagan ang 1G Treasury. Pagkatapos ng tawag, may nagpadala ng sasakyang panghimpapawid upang sunduin si Stay Up Late. Dahil sina Hansen at Stay Up Late ay may tig-isang balahibo ng Diyos, alam ng lahat. Alam din ng Thousand Treasures. Ang ginawa lang nila ay tiningnan ang balahibo sa pagbabalik sa 1G Treasury. Bago umalis, sinabi ni Stay Up Late kay Hansen na ipagpapatuloy niya ang kanyang paghahanap kay Little Flower. Kung may bago siyang malaman, tatawag siya kay Hansen. Naantig si Hansen na si Stay Up Late ay ganoon kabait kay Little Flower. Ngunit ito ay isang bagay na itinuring ni Stay Up Late na kanyang tungkulin. Naisip niyang nabigo siya noon, at ang paghahanap kay Little Flower ngayon ay dapat na ang kanyang pangunahing layunin. Kabanata 1783. Matapos mawala si Stay Up Late, bumalik si Hansen sa Grand City ng mag-isa. Naglakad siya ng kalahating araw, at pagkatapos ay nakita niya ang maraming barko na lumilipad sa atmosfera. Narinig din niya ang maraming pagsabog. Ang Planet Kate ay talagang nasa kaguluhan. Sana ay maayos si Kiao, Lance, at si Mr. Tiger, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Binilisan ni Hansen ang kanyang lakad hanggang sa makarating siya sa isang mas maliit na lungsod. Gusto niyang maghanap ng pampublikong serbisyo sa transportasyon upang dalhin siya pabalik ng mabilis. Ngunit sa kasamaang palad, ang lungsod na iyon ay nasa kaguluhan din. Nagkaroon ng labanan sa istasyon ng tren na nagresulta sa pagkawasak nito. At bukod doon, walang ibang aktibong pampublikong transportasyon. Kaya, hinanap ni Hansen na umalis sa bayan. Pinigilan siya ng isang grupo ng mga nilalang bago pa siya makalabas. Kaibigan, maglakad tayo ng magkasama. Ngumiti ang leader kay Hansen. Bakit ako sasama sa inyo? Tumingin si Hansen sa kanila at napansin na halos kahawig ng mga sentor ng sinaunang mito. Ang kanilang itaas na katawan ay tao, ngunit ang kanilang ibabang katawan ay mga toro sa halip ng mga kabayo. Huwag mong maliitin ang ating hangarin. Hindi tayo kaaway, at nais lamang nating magkaroon ng pagkakaibigan. Kung gusto mo, maaari kang magpunta sa aming lugar sandali. Ayaw naming saktan ka habang inaatake namin ang Planet Kate. Tumawa ang nangungunang sentor. Salamat, ngunit kaya kong alagaan ang aking sarili, kaya huwag kang mag-alala sa akin. Naglakad si Hansen sa paligid nila na may halatang hangarin na umalis.
Maaaring sinabi nila na gusto nilang panatilihin siyang ligtas, ngunit sino ang nakakaalam kung paano magbabago ang kanilang hangarin sa paglaon. Hindi naisip ni Hansen na ang pangalan ni Kung Fei ay gagawing hindi matitinag siya. Kailangang habulin ng mga sentor ang balahibo, taya niya. Mangyaring sumama ka sa amin, at huwag kang magdulot ng gulo. Iwinagayway ng nangungunang sentor ang isang utos, at isang dosenang sentor ang sumugod pasulong upang pigilan ang pag-alis ni Hansen. Dalawang sentor ang nasa harap mismo ni Hansen. Sinubukan nilang hawakan siya. Kaya naglalaro na tayo ng matigas, ha? Naisip ni Hansen. Kaya, ginalaw ni Hansen ang kanyang mga binti na parang hangin at naiwasan silang pareho. Nagbaril siya palayo sa residential district, nag-iiwan ng mga alon ng alikabok sa likuran niya. Huwag ninyong hayaang makatakas siya. Sigaw ng nangungunang sentor, habang ang iba pang mga sentor ay naghabol. Hindi natatakot si Hansen sa isang pagkagulo, at nagawang gamitin ang kanyang dangtion movements upang epektibong mag-bob at mag-weave sa mga kalye. Ang mga sentor ay patuloy na naghabol sa loob ng ilang sandali, ngunit sa huli ay nawala na siya sa kanilang paningin. Lumabas si Hansen mula sa isang sirang gusali. Sinuot niya ang kanyang dangtion armor. Ang baluti ay nagpakitang tao sa kanyang presensya ng ibang-iba kaysa sa kanyang simpleng spell armor. Plano niyang makatakas sa lungsod mula sa kabilang dulo nito. Ngunit bago pa siya makalabas, nakita niya ang isang lumang airship na nagde-dock doon. Maraming Kate at iba pa ang nakapila doon. Kapatid, ikaw ba ay isang noble ng Kate? Nang maglakad si Hansen sa tabi ng barko, isang Kate ang lumapit at magalang na tinanong siya. Medyo, ano iyon? Sabi ni Hansen. Alam mo na hindi na pinoprotektahan ng mga balahibo ang planeta, tama? Naging sanhi ito ng pagbagsak ng Planet Kate sa kaguluhan. Inaatake tayo. Galing kami sa Seven Mirrors, at naghahanap kami ng mga miyembro. Napakaseryoso naming naghahanap ng mga kapatid na tulad mo. Kung sasali ka sa amin, makakatanggap ka ng magandang pagtrato. Hindi mo na kailangang magdusa sa gitna ng digmaan, sabi ng Kate, na parang ang kanyang alok ay isang bagay na kahanga-hanga. Pagkaraan ng ilang sandali, naunawaan ni Hansen kung ano ang nangyayari. Ang Seven Mirrors ay isang mas mataas na lahi, tulad ng mga balahibo. Ngunit hindi marami sa kanila, at mayroon na silang planeta na pamamahalaan. Kaya, masaya silang tumanggap ng mga dayuhan upang sumali sa kanila. Pagkatapos mahulog ang mga balahibo, nagpadala ang Seven Mirror ng mga miyembro upang simulan ang pag-recruit mula sa planeta na pag-aari ng Holy Heaven. Nang marinig ang mga kondisyon at ang pagtrato na kanyang matatanggap, at ang paraan ng kanilang paggawa ng mga bagay, tinukso si Hansen na sumali. Ang dahilan kung bakit tinukso si Hansen, gayunpaman, ay dahil pagkatapos mag-recruit dito, maglalakbay sila sa ibang lungsod upang subukan ang kanilang swerte. Ang Grand City ay nasa kanilang listahan ng mga destinasyon. Naisip ni Hansen na ang libreng pagsakay ay hindi magiging masama. Mas maganda ito kaysa sa paglalakad doon, at least. Titingnan ko at susuriin ko ito. Hindi ko ginagarantiyahan na sasali ako, bagaman, sabi ni Hansen sa recruiter. Sigurado. Dapat mo munang tingnan, ngunit sinisiguro ko sa iyo, hindi mo pagsisisihan ito. Ang Kate ay tila napakasigasig sa lahat ng ito. Dinala niya si Hansen sa loob ng airship, at nagpatuloy sa pagsasalita, ngunit may isang pagsubok na kailangan mong pagdaanan. Ito ay isang patakaran natin. At huwag kang mag-alala tungkol dito, dahil ang mga resulta ay hindi gaanong mahalaga. Dinala ng Kate si Hansen sa barko. Hindi niya kailangang sumailalim sa pagsubok kasama ang ibang Kate, at dinala siya sa isang espesyal na lobby para dito. Sa lobby, may ilang ibang Kates, at iba pa na ibang lahi na wala siyang pagkakataong makilala. Mukhang mga baron sila. Lao Zooma, hindi masama. Nakahanap ka ng isang baron sa tambakan na ito. Itinaas ng isang Kate baron ang kanyang mga labi. Ilang ibang baron ang lumingon upang tumingin kay Hansen. Hindi nila masyadong makita ang tungkol sa kanya dahil nakasuot siya ng baluti. Tumawa ang Kate na nagdala kay Hansen doon, si Lao Zooma, at sumagot, ang mabubuting tao ay maaaring mapagpala ng Diyos saan man. Tiningnan siya ng lahat ng may paghamak nang sabihin niya iyon, ngunit walang nagsabi ng iba pa. Dinala ni Lao Zooma si Hansen sa isang walang laman na silid. May isang puno ng Gino sa mesa. Tinuro ito ni Lao Zooma, at sinabi, ito ay isang pagsubok sa pag-unlad lamang. Hindi mahalaga kung ano ang mga resulta, makukuha mo pa rin ang pagtrato na ipinangako namin. Kung ang iyong mga resulta ay mahusay, mag-aalok kami sa iyo ng higit pa, bagaman. Ayaw naming ilibing ang mga henyo.
Hindi nagsalita si Hansen, at basta't tinusok ang kanyang daliri at hinayaan na tumulo ang isang patak ng dugo sa tatlo. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang kanyang kapangyarihan. Ang mga ordinaryong baron ay nasa paligid ng 100. Nang tumulo ang dugo ni Hansen sa puno, nagsimula itong lumaki. Ang mga puting bulaklak ng buto ay nagsimulang mamukadkad. Nang makita ni Lao Zuoma ang mga bulaklak ng buto, halos malaglag ang kanyang mga mata sa kanilang mga socket. Paano nangyari na napakarami? Si Lao Zuoma ay natigilan sandali. Binibilang niya ang mga ito na parang baliw. Tumingin din si Hansen doon, mabilis na binibilang ang mga bulaklak. Mayroong 434 na bulaklak sa puno. Nakakatakot ang bilang na iyon dahil ang mga normal na baron ay mayroon lamang mga 100. Higit pa sa 4 na beses. Ang mga Viscount Nobles ay maaari lamang maabot ang 1,000 at ang ilan sa kanila ay mayroon lamang mga 700. Ang fitness ni Hansen ay kalahati ng isang Viscount. Hindi makapaniwala si Lao Zuoma sa nakikita niya at patuloy niyang sinusubukang bilangin. Nakatayo siya sa tabi ng isang halimaw. Nakakagulat na isipin na ang isang baron ay maaaring magkaroon ng ganoong mataas na fitness. Nakahanap tayo ng kayamanan. Naisip ni Lao Zuoma at nagsimulang manginig at manginig. Kabanata 1784. Sige, kapatid, kaibigan. Galing ka ba sa isang mas mataas na lahi? Plano ni Lao Zuoma na tawagin si Hansen na kapatid pero hindi angkop. Kaya, tinawag niya itong kaibigan. Iniisip ni Lao Zuoma na si Hansen ay mula sa isang mas mataas na lahi dahil ang mga normal na baron ay hindi dapat maabot ang ganitong uri ng antas. Hindi mahalaga kung gaano karami ang kanilang pagsasanay, hindi lang nila kaya. Sa form, hindi ba sinabi ko sa iyo na tao ako? Kumilos si Hansen na parang hindi niya naiintindihan ang kanyang tinatanong. Oo, ginawa mo. Naramdaman ni Lao Zuoma ang panghihina ng loob dahil hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang tao noon. At alam niyang walang mas mataas na lahi na tinatawag na iyon. Parang nalulungkot pa rin si Lao Zuoma, at nang hindi nagsabi ng marami, sinabi niya kay Hansen, "Dollar, kailangan mong maghintay ng ilang araw sa airship na ito. Pero ang pagpunta sa 7 Mirrors ay hindi magtatagal, sa sandaling umalis tayo." Ayos lang. Napakasaya kong maglakbay, sabi ni Hansen. Binigyan ni Lao Zuoma si Hansen ng isang silid upang tirahan, pero dahil wala siyang magawa, napunta si Hansen sa kubyerta. Maraming mga refugee ang nagnanais na sumakay sa airship at pumunta sa 7 Mirrors. Ang pagpunta sa isang hindi pa umuunlad na planeta ay mas mahusay kaysa sa manatili sa isang digmaan, o kaya naman ang kanilang nararamdaman. Pero ang 7 Mirrors ay hindi handang tumanggap ng sinuman. Ang mga noble ay palaging pinapaboren na nagpapahirap sa mga karaniwang tao na tanggapin. Ang 7 Mirrors ay hindi isang kawang gawa at tatanggapin lang nila ang mga makakapagpatunay na kapakipakinabang sila. Ang matatanda, may sakit, o nasugatan ay hindi pinapayagang sumakay. Anong lahi ka? Mukhang hindi ka galing sa Planet Kate, tanong ng isang Baron Kate. Lumapit siya upang suriin si Hansen. Tao, sagot ni Hansen. Hindi ko pa narinig ang tungkol sa kanila, kaya maaari ko lang ipalagay na mas maliit pa sila kaysa sa Kate. Hindi inaalipuste ni Baron si Hansen, pinagtatawanan niya ang kanyang sarili, higit sa lahat. Tumingin si Hansen sa kanya at nagtanong, ano ang magagawa ko para sa iyo? Ako si Mike. Ipinakilala ng Baron ang kanyang sarili, at pagkatapos ay sinabi, kaya, na-recruit tayo ng 7 Mirrors at papunta tayo sa isang hindi pa umuunlad na planeta para magtrabaho. Kung gusto mo, bakit hindi tayo pumunta sa parehong lugar at mag-partner? Hindi pa ako nagdedesisyon kung gusto kong pumunta. Hindi sumagot si Hansen. Umiling si Mike. Kapag nagsimula na ang labanan, hindi lang ang mga karaniwang tao ang nasa malaking panganib. Ang mga Baron din. Ang pag-reclaim ng lupa ay mahirap, pero mas mahusay pa rin ito kaysa sa digmaan. Kaya, bakit ang pag-aalinlangan? Makikita natin. Wala masyadong pakialam si Hansen sa sinasabi sa kanya. Nakausap ni Hansen si Kiao, at nakumpirma niya na hindi pa narating ng digmaan ang Grand City. Iniisip ni Kiao at Lance ang mga paraan kung paano sila makatakas at kung saan sila pupunta, pero hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakagawa ng desisyon. Sinabi ni Hansen sa kanila ang tungkol sa pag-recruit ng 7 Mirrors, at sinabi nila sa kanya na maaari nilang isaalang-alang ito. Pag-uusapan nila ito ng mas malalim kapag magkakasama na silang lahat muli. Ang Third Master ay lumikas mula sa Planet Kate kasama si Mr. Tiger, at nagalok sila ng imbitasyon kay Hansen na sumali sa kanila sa ibang punong tanggapan ng Black Gold Group.
Agad namang tinanggihan ni Hansen ang alok. Gusto pang magsabi ng iba pa si Mike kay Hansen pero may nangyari sa ibaba. Pareho silang tumingin pababa at nakita ang isang hukbo ng mga centaur sa harap ng airship. Pinalibutan nila ang mga tao na naghihintay ng pagkakataon na sumailalim sa pagsubok na may pag-asang makasakay sa airship. Mabilis na bumaba si Lao Zooma upang salubungin ang mga centaur. Ngumiti siya at sinabi, Taurus, huwag mo sanang maliitin. Galing kami sa Seven Mirrors, at kami ay mga kaibigan, hindi mga kaaway. Pagkatapos noon, tinuro ni Lao Zooma ang Seven Mirrors emblem sa barko. Nakilala ito ng nangungunang centaur, sa katunayan, iyon ang dahilan kung bakit kumilos ang mga centaur. Ang centaur, nakita ang simbolo ng Seven Mirrors, ay tumingin kay Lao Zooma at malamig na sinabi, wala kaming pakialam sa Seven Mirrors. Patayin ninyo ang lahat ng mga Kate. Itinaas ng mga mandirigmang centaur ang kanilang mga sibat upang patayin ang mga Kate na nakapila. Nagmukhang takot si Lao Zooma sa galit ng mga centaur. Sumali siya sa Seven Mirrors, oo, pero siya ay isang Kate. Masakit na makita ang kanyang sariling mga tao na pinapatay. Maaari ka bang magpakita ng awa? Tatanggapin ng Seven Mirrors ang mga Kate na ito. Dadalhin namin sila upang tulungan kaming bumuo ng isang walang laman na planeta. Mangyaring, kinagat ni Lao Zooma ang kanyang mga ngipin. Kahit na maraming tao ang mabibigo sa pagsubok, si Lao Zooma mismo ay isang Kate. Hindi niya kayang panoorin silang mamatay. Mukhang galit din si Mike. Sabi niya, ang mga mababang nilalang ng Taurus ay masayang nagdila ng sapatos ng mga balahibo nang sila ay nasa kontrol, pero ngayon na sila ay nahulog, ang mga masasamang ito ay nakikipag-alyansa sa mga kaaway ng mga balahibo. Ito ay F***Edsking kakilakilabot. Anong lahi ang kanilang pinasukan? Uzisa ni Hansen. Sa palagay ko ay tinatawag silang demons. Mukhang kahawig ng mga Kate, pero may sungay sila sa kanilang mga ulo, sabi ni Mike. Gusto pang magsabi ng iba pa si Hansen, pero sumigaw ang leader ng mga centaur, ano ba ang isang bangkos ng kalokohan? Ang mga nasa loob lamang ng barko ngayon ang maituturing na Seven Mirrors. Patayin ninyo ang lahat ng iba pa. Pagkatapos noon, inutusan niya ang kanyang mga mandirigma na salakayin ang mga tao. Tigil! Sigaw ni Lao Zooma. Malamig na tumawa ang leader ng centaur at sinabi, ano? Gusto mo bang makipaglaban sa amin bilang isang kinatawan ng Seven Mirrors? Hindi. Nagre-recruit lamang kami. Mangyaring maging mabait at hayaan nating dalhin ang mga taong ito. Binili ng Seven Mirrors ang kanilang mga serbisyo, magalang na sinabi ni Lao Zooma. Ang Seven Mirrors ay hindi mahina, pero hindi sila ang uri ng mga nakikipaglaban. Sa pagkakataong ito, nang dumating sila sa Planet Kate, ipinaalam sa kanila ng supervisor na huwag makipag-ugnayan sa anumang demons. Sige, gawing simple natin ito, mula ngayon, kung sila ay nasa airship, sila ay sa iyo. Kung hindi sila makasakay, kung gayon ay paumanhin. Pagkatapos sabihin iyon ng leader ng centaur, nag-gesture siya gamit ang kanyang mga kamay para sumugod pasulong ang kanyang mga sundalo. Hindi lumaban si Lao Zooma. Sumigaw lang siya sa mga tao, at sinabing, sumakay sa barko. Magmadali. Hayop! Sigaw ni Mike mula sa itaas ng barko. Bakit sila pinapatay? Hindi ba kailangan din nila ng mga tao upang bumuo ng Planet Kate? Kunot-noo na tanong ni Hansen. Malamig na sinabi ni Mike, ang Taurus ay isang lahi na nagagalak sa pagpatay. May sama ng loob sila sa mga Kate dahil minsan nang tinalo ng mga Kate ang mga ito. Ngayon na mayroon silang malinaw na pagkakataon, hindi sila gaanong handang hayaan tayong umalis. May narinig na pag-iyak mula sa mga karamihan habang sinusubukan ng mga tao na sumugod pasulong at makasakay sa barko. Makitid ang pasukan, bagaman, at kung mas maraming tao ang sumubok na sumakay, maa-overload ang airship. Ang mga mandirigmang centaur ay sumugod sa mga karamihan, nagpupugot ng may kasiyahan. Ang mga Kate ay pawang mga karaniwang tao lamang, kaya wala silang pagkakataong patayin ang mga mandirigmang centaur. Hindi sila sinanay para sa anumang bagay na ganoon. Sa ilang sandali, 100 Kate ang napatay na. Tinawag ni Lao Zooma ang lahat upang magmadali, ngunit kulang ang espasyo para makasakay ang lahat. Kabanata 1785. Ang leader ng mga centaur ay mukhang mamamatay. Masayang pinapanood niya ang kanyang mga tauhan na masayang nagsasagawa ng pagpatay, habang ang mga grupo ng mga tao ay nagsimulang sumigaw at umiyak. Hindi ito digmaan, ito ay isang pagpatay. Ang mga ordinaryong Kate ay may Geno armor, ngunit hindi sila nakalaban. Hindi nila kayang pigilan ang pag-atake. Isang mandirigmang centaur ang tumama sa isang babae gamit ang kanyang sibat.
Hinawakan niya ito gamit ang isang kamay habang itinutulak ang kanyang anak palayo gamit ang isang nakakatakot na sigaw. Tumakbo sa barko. Sinubukan ng mandirigmang sentor na hilahin pabalik ang kanyang sibat mula sa katawan ng babae, ngunit mahigpit ang kanyang hawak. Mahigpit niyang hinawakan ang sibat na malalim na nakabaon sa kanyang duguan na dibdib. Isang maliit na 4 na taong gulang na batang babae ang tumakbo papunta sa kanyang ina na umiiyak. Hindi siya tumakbo sa barko gaya ng ipinag-utos sa kanya. Kahit na nakinig siya, hindi niya pa rin kaya na tumago sa karamihan. Ngumiti ng malupit ang isa pang mandirigmang sentor. Iniswing niya ang kanyang sibat pababa patungo sa umiiyak na batang babae. Hindi. Nabali ang boses ng babae. Pang! Lumitaw ang isang sungay na palaso, tumusok sa ulo ng mandirigmang sentor, at pagkatapos ay ipinako ang hayop sa aspalto. Hawak ni Hansen ang kanyang gold feather bow habang tumalon siya mula sa barko. Tumakbo siya sa harap ng nahulog na mandirigma at hinaila ang palaso mula sa ulo nito. Nakakita na si Hansen ng maraming buhay at kamatayan, at ang kanyang isipan ay hindi nag-aalala. Ngunit kung minsan, hindi nakikinig ang kanyang katawan. Sumigaw ang ibang mandirigmang sentor. Hinaila niya ang kanyang sibat mula sa babae at sinubukang patayin si Hansen. Ngunit ang kailangan lang gawin ni Hansen ay bahagyang gumalaw at lumagpas sa mandirigma. Ginalaw niya ang kanyang busog at itinataas ang tali nito patungo sa leeg ng hayop. Pagkatapos, nahulog ang naputol na ulo at tumalbog sa lupa. The Asterisk Manu. Galit na sumigaw ang leader ng sentor. Nag-alab ang kanyang mga kalamnan habang bigla niyang inihagis ang kanyang higanting sibat. Tumawid ito ng ilang dosenang metro, papunta mismo kay Hansen. Parang hindi man lang tiningnan ni Hansen ang sibat habang lumilipis siya dito. Hinailan niya ang kanyang gold feather bow at nagpaputok ng 2 sungay na palaso. Ang bawat palaso ay maayos na tumusok sa ulo ng isang sentor. Tumakbo ang pinakamalapit na mandirigma patungo kay Hansen, ngunit nagawang umikot siya gamit ang kanyang busog at gamitin ang tali nito upang putulin ang ulo ng ilang hayop. Ang mga ulo ay nag-ikot sa langit na may duguan ng mga bakas. Isang hakbang, isang pagpatay. Hinailan niya ang kanyang mga sungay na palaso mula sa mga bangkay at agad na pinaputokan ang 2 sentor. Paano ka nang ahas na patayin ang aking mga mandirigmang Taurus? Bubunutin kita ng buhay. Umagang ang leader ng sentor at tumalon patungo kay Hansen. Habang nangyayari ito, ilang ibang mandirigma ang humihip sa mga sungay upang mangalap ng karagdagang mga reinforcement. Napakasigaw nito, nag-echo sa langit. Mabilis na pinapatay ni Hansen ang kaaway. Mayroon siyang isang busog at 2 palaso, ngunit hindi iyon pumihil sa kanya na maging isang kumpletong makina ng pagpatay. Saan man siya pumunta, nawawala ang ulo ng mga mandirigma. Ang dollar na iyon ay isang mabuting tao, ngunit tiyak na mapanganib siya. Medyo malapit ang Taurus HQ. Kailangan niyang magkaroon ng kagustuhan sa kamatayan. Ang mga beren sa barko ay umakyat sa kubyerta at nag-usap habang pinapanood nila ang aksyon sa ibaba. Patuloy na nagbabago ang mukha ni Mike. Gusto niyang bumaba at iligtas ang karamihan, ngunit alam niya ang kanyang sariling mga limitasyon at napagtanto na malamang na hindi siya makakatulong. Madaling bumaba mula sa barko, ngunit halos imposible na makasakay muli. Kung papatayin niya ang isa sa mga mandirigmang Taurus, hindi sila papayagan ng mga 7 mirrors na bumalik. Sa pag-unlad ng sitwasyon, ang pagpili na makipag-ugnayan sa Taurus ay talagang katulad ng pagkakaroon ng kagustuhan sa kamatayan. Habang nagpapatay si Hansen ng parang baliw, tiningnan siya ni Lao Zooma na may magkahalong ekspresyon. Nararamdaman niya ang parehong pagkaantig at kahihiyan. Siya ay isang Kate, ngunit hindi niya nailigtas ang kanyang sariling mga tao. Dahil naroon si Hansen, hindi tumakbo ang mga mandirigma sa karamihan. Sinubukan nilang lahat na patayin si Hansen. Habang nakikipaglaban si Hansen, patuloy siyang lumalayo sa barko. Alam niyang walang saysay na patayin ang mga mandirigma, ngunit gusto lang niyang bumili ng ilang oras para makasakay ang mga Kate sa barko. Sa wakas ay nasa harap na ni Hansen ang leader ng sentor. Iniswing ng hayop ang kanyang sibat at tiyak na mas malakas ito kaysa sakayan ng ibang mandirigma. Ang leader ay isang baron. Pero hindi nagbago ang mukha ni Hansen. Sa ilang kadahilanan, ang kanyang mga galaw ay nagpahintulot sa kanya na umiwas sa pag-atake. Nang lumagpas siya sa leader, ang tali ay naputol ang ulo ng leader tulad ng ginawa niya sa ibang mga mandirigma. Ang mga Berens at Lao Zooma sa barko ay nagbuntong hininga. Napakagaling ng mga Taurus sa pagpatay, at ang kanilang mga Berens ay mas malaki kaysa sa mga Berens ng Kate. Nakakatakot na panoorin si Hansen na putulin ang ulo ng leader. Ang lalaking ito ay napakalakas. Sabi niya na tao siya. Ano ang lahi na iyon?
Isa ba itong mas mataas na lahi? Nagulat na tanong ng isang baron. Nakakahiya. Kung pinayagan siyang mabuhay, maaaring mas marami pa siyang nagawa. Pero masyadong mapanganib siya. Umiling ang isa pang baron. Habang nangyayari ito, isang dagsa ng mga yapak ang nagmamadali patungo kay Hansen. May isang mandirigmang centaur na paparating, ngunit 2 beses itong mas malaki kaysa sa karaniwang centaur. Nakasuot din ito ng metal armor. Ang 4 na binti ay makakatawid ng 12 metro sa isang hakbang. Iba ito sa mga mandirigmang nagdadala ng sibat at may hawak itong 2 metrong mahabang malaking espada. Sa kabila nito, magaan ang pagdadala nito sa espada na parang hindi ito mabigat. Pero nakikita ang pagkakayari ng talam, malinaw na ang espada ay gawa sa mabigat na bakal. Walang paraan na talagang magaan ito. Nako, ito ay isang Taurus na nagdadala ng malaking espada na Viscount. Napakataas ng ranggo nito sa mga Viscount. Napakalakas niya, at kaya niyang gamitin ang elemento ng apoy upang sunugin ang mga kaaway, paliwanag ng isang baron sa kubyerta. Sana ay makatagal siya ng kaunti. Dahil mamamatay naman siya, ang pag-hold ng ilang minuto ay magpapahintulot sa ilang iba pang Kate na makasakay. Bamantong hininga ang isa pang baron. Nakita ni Hansen ang centaur na nagdadala ng malaking espada na paparating, pero nanatili pa rin siyang kalmado. Parang hindi pa siya nakapatay ng Viscount noon. Nakapatay na siya ng 3 sa kanila, pagkatapos ng lahat. Patuloy siyang sumulong, sinusubukang akitin palayo sa barko ang mga mandirigma. Nang malapit na ang centaur na nagdadala ng malaking espada, binilisan pa ni Hansen ang kanyang lakad. 100 metro na lang ang layo ng nilalang. Mamatay ka! Ang mga paa ng centaur na nagdadala ng malaking espada ay parang kulog. Tumalon ito ng ilang dosenang metro na may malaking espada na umiikot patungo sa ulo ni Hansen. Biglang nag-alab ang bakal na may pulang apoy, naglalabas ng sapat na kapangyarihan upang putulin ang isang gusali. Kabanata 1786, sa isang bayan sa Hilaga, ang Taurus Viscount, na ang pangalan ay Galit na Bakal, ay nakatingin sa imaheng nasa harap niya. Pinapanood niya ang airship ng 7 Mirrors. Sa tabi ni Galit na Bakal, naroon ang isang lalaki. Mayroon siyang mga lilang mata at buhok, mga sungay, at puting damit. Pinapanood din niya ang video stream. Kung nakita ni Hansen ang lalaking nakaputing damit na iyon, magugulat siya ng husto. At iyon ay dahil ang lalaki ay mukhang isang shire mula sa alyansa. Mukhang malungkot si Galit na Bakal. Nakatayo siya sa tabi ng isang master ng Demon Bloodline at gustong ipakita ni Galit na Bakal ang kapangyarihan ng hukbo ng Galit na Bakal. Gusto niyang mapabilib ang demon, at marahil ay isaalang-alang para sa paglalagay bilang isa sa mga mas mataas na lahi. Ngunit bago pa niya maipakita sa lalaki ang anumang bagay, naganap ang hindi kanais-nais na pangyayaring ito. Ang pagpatay sa mga tao ng Kate ay hindi ang pagkakamali. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang napakaraming mandirigma, kasama na ang leader na baron, ay walang awa na pinatay ng isa pang baron. Napakabilis ng lahat, nakakahiya. Mr. Viscount, ang mga mandirigmang Taurus ay tila medyo espesyal, gaya ng iyong ipinagmamalaki. Marami sa kanila ang nakapalibot sa isang baron, at lahat sila ay walang pag-asa na napatay. Hindi sila mukhang malakas, sasabihin ko sa iyo iyon. Sa tabi ng Demon Master, naroon ang isang babaeng may 2 sungay. Ngunit ang kanyang mga sungay ay ginto, at iba ang mga ito sa mga sungay ng Master. Ibinaba ni Galit na Bakal Viscount ang kanyang ulo sa Master at sinabi, "Pasensya na, Mr. G. Ako lang ang walang silbi." Umiling si Mr. G at sinabi, "Ang taong iyon ay isang baron, ngunit siya ay magaling. Hindi ito ganap na kasalanan mo. Iutos mo sa iyong 10 kapitan na pumunta doon at panatilihin siyang abala." Mabilis na sinabi ni Galit na Bakal Viscount, "Ang aking pinakamagaling na kapitan, si Greatsword Viscount, ay naroon na. Madali niyang mapapatay ang tao." Tumingin si Mr. G sa video ngunit hindi nagsalita. Ngumisi ang babaeng demon at sinabi, "Bakit ka nagsasalita ng napakaraming kalokohan? Talaga bang ganoon kakatanga? Kailangan natin ng 10 sa iyong mga kapitan na pumunta, hindi lang ang isang ito." Naramdaman ni Galit na Bakal Viscount ang kaunting galit dahil sa pagsaway sa kanya, ngunit pinigilan niyang ipakita ito. Tumanggo siya at sinabi, "Oo, iuutos ko agad na pumunta ang lahat ng 10 kapitan." Naisip ni Galit na Bakal Viscount na sapat na si Greatsword Viscount upang harapin ang Mystical Baron, ngunit ibinigay pa rin niya ang utos na ipadala ang lahat doon. Naroon na si Greatsword Viscount, at tumatakbo siya kay Hansen. Naisip ni Galit na Bakal Viscount sa kanyang sarili, kung sinabi ni Mr. G na kailangan kong gawin ito, kung gayon ay kailangan kong gawin ito. Talagang ayaw kong menas siya.
Pero tiyak na kaya ni Greatsword Viscount na patayin ang taong iyon. Hindi niya kailangan ng iba pa. Para lang sa palabas. Kumpiyansa na pinanood ni galit na bakal Viscount ang video feed habang si Greatsword Viscount ay nagmamadaling tumakbo kay Hansen. Ang kanyang makapangyarihang katawan ay may malaking momentum at napakagulat na makita ito. Parang nanginginig ang mismong planeta. At tungkol sa kanyang pagganap, nasiyahan si galit na bakal Viscount. Si Greatsword Viscount ay hindi ang pinakamalakas na leader sa hukbo ng galit na bakal, ngunit tiyak na siya ang pinakakatakot. Kung hindi siya pipiliin ni galit na bakal na maging pinakamataas na ranggo na kapitan. Tumalon si Greatsword Viscount ng ilang dosenang metro. Isang malaking apoy ang pumalibot sa malaking espada na hawak niya. Ang kanyang lakas at bilis ay perpekto, at maganda ang tanawin nito. Ito na, patayin mo ang Baron na iyon. Ipaalam mo kay Mr. G na malakas ang hukbo ng galit na bakal, naisip ni galit na bakal Viscount sa kanyang sarili. Tinitingnan ni Mr. G si Greatsword Viscount nang bigla siyang ngumiti. Namutla si Lao Zooma. Nag-aalala siya para kay Hansen at sa mga Kate na hindi pa nakasakay sa barko. Masyadong makitid ang pinto. May limitasyon sa kung gaano karaming tao ang makakasakay ng sabay-sabay. Kalahati lamang ng grupo ang matagumpay na nakapasok sa barko. Ang kalahati ay nasa labas pa rin. Karamihan ay mga matatanda, mga babae, at mga bata na nasa labas ngayon. Ilang kabataang lalaki lamang ang sapat na matapang upang tulungan silang makapasok. Kung papatayin si Hansen, babalik ang hukbo upang tapusin silang lahat at maraming mamamatay. Nakatingin si Lao Zooma ng kakaiba. Bakit nakikipaglaban si Hansen kay Greatsword Viscount ay isang misteryo sa kanya, at kung nagpasya siyang umiwas lang sa kaaway, tiyak na mas matagal siyang mabubuhay. Maaari pa nga siyang tumakas. Pero si Hansen ay patungo mismo kay Greatsword Viscount nang walang pag-iisip na tumakas. Nang makita ng mga manunood ang malaking espada na umiikot pababa, alam nilang ang suntok ay isang bagay na hindi kayang tiisin kahit ng isang bakal na airship. Hindi gumalaw si Hansen. Ang kanyang kaliwang kamay ay nakahawak sa gold feather bow habang ang kanyang kanang kamay ay nakahawak sa mga sungay na palaso. Hinailan niya pabalik ang tali hanggat maaari at nag-aim siya kay Greatsword Viscount. Ang busog ay isang sandata na lumalagpas sa mga inaasahan sa saklaw, ngunit si Greatsword Viscount ay nasa loob ng melee distance ni Hansen. Ang nag-aapoy na bakal na malaking espada ay sasalubong sa busog at hindi pa nagpaputok si Hansen. Mamatay ka! Umagang si Greatsword Viscount habang humihigpit ang mga kalamnan sa kanyang katawan. Naglabas siya ng isang nakakatakot na kapangyarihan na mukhang dudurugin si Hansen at ang barko. Habang nangyayari ito, pinakawalan ni Hansen ang palaso. Ang pag-ihip ng paglalakbay nito ay narinig habang ang palaso ay nagmamadaling sumulong na parang isang knuckle-alasong atake ng cobra. Mukhang huli na para magpaputok ngayon, bagaman. Ang malaking espada ni Greatsword Viscount ay sasalubong sa sungay na palaso, at pagkatapos ay marahil ay patuloy na tatama kay Hansen. May nakakatakot na ngiti si Greatsword Viscount, at patuloy siyang umuungal. Mahigpit niyang hinawakan ang espada habang itinutulak niya ang karagdagang galit sa sandata. 3 pulgada na lang ang layo niya sa palaso. Pero nawala ang sungay na palaso bago pa man makarating si Greatsword Viscount. Walang nakabangga sa bakal na malaking espada. Lumiko si Hansen at dumaan mismo sa kanya na parang paru-paro. Natapos siya sa tabi ng kaaway. Gusto pang sumuntok muli si Greatsword Viscount, ngunit nangyari na napansin ng nilalang na ang nawawalang palaso ay lumitaw muli. Bago pa siya makapag-react, ang sungay na palaso ay tumakbo sa kanyang bibig habang sumisigaw siya. Napakabilis na umiikot ang palaso. Umakyat ito sa kanyang lalamunan, nagtutulak ng daan papunta sa kanyang utak. Lumabas ulit ito, nag-spray ng utak at katas sa lahat ng dako. Patuloy na naglakad si Hansen na lampas kay Greatsword Viscount, hindi man lang nag-abala na tumingin sa hayop. Kinuha niya muli ang palaso at sumulong. Nasa lugar pa rin ang koponan ni Greatsword Viscount. Ang katawan ni Greatsword Viscount ay bumagsak patalikod, lumilikha ng 1 dosenang metrong mahabang bakas. Nanginginig ang bangkay, habang ang utak ay tumutulo at umaagos sa lahat ng dako. Mamamatay na siya. Wala ni isang reaksyon si Hansen, na parang pang-araw-araw na gawain na ito para sa kanya. Pero nagulat sina Lao Zooma at Mike, at pati na rin si galit na bakal Viscount. Wala ni isa sa kanila ang makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang pagkamatay ng isang Viscount Taurus sa ganoong paraan ay talagang baliw, lalo na kapag ang kaaway nito ay isang Baron lamang. Ang koponan ng mga mandirigmang Taurus ay naglalaban sa isang duguan na galit, ngunit pagkatapos na panoorin ang pagkamatay ni Greatsword Viscount, nagulat sila ng husto.
Hindi na sila mukhang nakakatakot. Sa katunayan, mukhang natatakot sila. Tama ka. Pasensya na, hindi ko natapos ang pagsasalin. Narito ang kumpletong pagsasalin ng kabanata, kasama ang pagpapalit ng Han Senador sa Hansen. Kabanata 1787. Lahat ng mga koponan ay kailangang makarating sa larangan ng labanan sa loob ng 5 minuto. Hindi, 3 minuto. Sigaw ni Angry Steel Viscount sa communicator. Ang kanyang mukha ay naging berde. Hindi niya inisip na mapapatay si Greatsword Viscount ng ganoon kadali. Nakakatakot ang baron na iyon, at labis na nagalit si Angry Steel, nalalaman na ang kanyang mga tao ay tila walang silbi laban sa umaatake. Karaniwan, okay lang ito. Pero ngayon, si Mr. G ay nanunood habang ang Angry Steel Army ay pinapatay ng isang simpleng baron at pinapanood ang parehong baron na winasak ang isang strike team. Gusto ni Angry Steel na maghukay ng butas para magtago. Nanunood si Mr. G ng video feed ni Hansen sa loob ng ilang sandali, pagkatapos ay lumingon siya at umalis. Mr. G, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Patayin ng Angry Steel Army ang baron na iyon, mabilis na sinabi ni Angry Steel. Panatilihin mo siyang abala. Lumabas si Mr. G mula sa kampo. Nakatingin siya sa direksyon ng larangan ng labanan. Sumunod ang katulong sa likod ni Mr. G, at habang naglalakad siya, sinabi niya, Sir, siya ay isang baron lamang. Hindi mo kailangang hamanin ang lalaking iyon mismo. Kung gusto mong makita siyang buhay, sabihin mo lang kay Angry Steel Viscount na pumunta at kunin siya. Tumawa si Mr. G at hindi nagsalita. Pinanatili niyang nakatingin sa larangan ng labanan habang naglalakad siya. Pagkatapos niyang umalis, labis na nagalit si Angry Steel. Sumisigaw siya sa communicator, at sinabing, binigyan ko kayo ng 5 minuto. Patayin ang baron na iyon bago makarating si Mr. G. Kung hindi, lahat kayo ay magdurusa ng parusang militar. Pagkatapos sumigaw, lumabas si Angry Steel sa kampo at hinabol si Mr. G. Hindi naglakas loob na maglakad ng dahan-dahan ang 9 na kapitan ng Angry Steel Army. Lahat sila ay humantong sa kanilang mga koponan sa larangan ng labanan. Ang mga Taurus ay dapat na magaling sa pakikipaglaban at pagpatay. Ang kanilang sigla ay nasa itaas ng average, at talagang magaling ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Nagmamadali silang makarating doon ngayon, ngunit ang pagbuo ng mga koponan ay hindi gulo. Dahil may 9 na kapitan, lahat sila ay saisalakay ng sabay-sabay. Nakapatay na si Hansen ng isang strike team, at parang hindi pa siya nagpapabagal. Dahil masyadong marami ang mga centaur, lahat ay nagmamadaling patayin ang mga inosente ng napakabilis, hindi niya sila maitataboy. Wala siyang ibang pagpipilian kundi patayin sila. Gayunpaman, sa gitna ng pagpatay, natuklasan ni Hansen ang isang bagay na nakakaintriga. Ang kanyang Dunction Armor ay nakaka-absorb ng kapangyarihan. Alam na ni Hansen na nagbibigay ito sa kanya ng enerhiya upang lumaban ng walang tigil, ngunit ngayon ay nakakaramdam siya ng higit pa sa enerhiya na dumadaloy mula sa armor. Kung ang armor ay karaniwang may isang gripo ng tubig na nagbibigay ng enerhiya, kung gayon ay nararamdaman niya ngayon ang mas maraming bukas na gripo. Mas malakas ang buhay ni Hansen, at nadagdagan ang kanyang kapangyarihan. Ang pagtaas na ito ay nangyari matapos niyang harapin ang strike team. Ibig bang sabihin nito na ang Dunction Armor ay sumisipsip ng kapangyarihan ng lupa? Tulad ng aking Coin Geno Core noong ginamit ko ang pagkolekta ng buwis. Mas maraming nilalang ang nasa paligid ko, mas maraming kapangyarihan ang natatanggap ko. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Di nagtagal ay nakatanggap si Hansen ng sagot dito. Nang dumating ang 9 na koponan, naramdaman ni Hansen na ang kanyang Dunction Armor ay nagbigay ng mas malaking pagdagsa ng enerhiya. Higit pa ito sa pagbawi lamang ng enerhiya na nawala sa kanya. Kaya totoo pala. Natutuwa si Hansen sa pagtuklas na ito, ngunit hindi niya alam kung ito ay resulta ng kanyang Dunction Sutra o ng kanyang Dollar Geno Core. Ngunit hindi ito ang dapat pag-isipan ni Hansen ngayon. Wala siyang oras, dahil 9 na Taurus Viscounts ang patungo sa kanya. Lahat sila ay mukhang medyo nakapasa. Si Hansen ay isang baron lamang, at kahit na may buff ng Dunction Armor, hindi pa rin siya magiging kasing lakas ng isang Viscount. Kung mapalampas niya ang isang pag-atake, magiging masama ang kalalabasan para sa kanya. Pinanood ni Lao Zuoma si Hansen na patayin si Greatsword Viscount. Natigilan siya nang mangyari iyon, ngunit ngayon, may isang buong hukbo ng mga centaur na paparating. Si Hansen ay parang isang maliit na bangka sa gitna ng dagat ng magulong alon. Parang hindi magiging maganda ang kalalabasan para sa kanya. Sumakay sa barko, mabilis. Nagmamadaling sumigaw si Lao Zuoma sa mga kate na sinusubukang sumakay sa barko.
Nakita ni Mike si Hansen na nakikipaglaban mula sa itaas na kubyerta, at pinanood niya ito na may komplikadong ekspresyon. Buzz! Bago makarating ang hukbo ng Centaur kay Hansen, lahat sila ay nagtaas ng kanilang mga sibat at inihagis ito sa kanya na parang mga sibat. Napakarami sa kanila, parang ulap sila sa langit. Tumingin si Hansen sa mga sibat na bumabagsak na parang ulan. Habang ginagawa niya iyon, nawala ang gold feather bow. Hinawakan ng kanyang kanang kamay ang kanyang baywang, at nang gawin niya iyon, may lumitaw na puting bagay. Isang puting liwanag ng espada ang sumisigaw mula sa kanyang kamay. Sa ilalim ng itim na ulan ng mga sibat, mukhang isang araw na lumalaki. Tumakbo si Hansen sa singsing ng mga sibat na kanyang pinutol, at saan man siya pumunta, hindi mabilang na mga sibat ang nabasag. Wala sa mga sibat ang nakapasok sa kanyang lambat ng mga paghampas ng espada. Kamanghamanghang mga kasanayan sa espada. Lahat ng nakasaksi nito ay nagulat, maging kaibigan man o kaaway. Ngunit hindi umatras ang mga Taurus, at patuloy na pinamumunuan ng siyam na kapitan ang kanilang mga koponan patungo kay Hansen. Pinalibutan nila siya sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kanilang mga pormasayon na magkakasama. Ang hangin ng espada ay naglalakbay ng 30,000 milya, at isang espada ang makakapasok sa siyam na layer ng langit. Naisip ko na ang sino mang lalaki na makakagawa ng mga kahangahangang bagay ay dapat na isang swordmaster. Ngunit siya ay isang baron lamang. Sigurado ako na mayroon siyang mas mataas na ranggo. Nakakagulat, mula sa isang sirang gusali na hindi kalayuan, pinapanood ni Mr. G ang pagganap ng liwanag ng espada na may paghanga. Napakagaling. Sinundan kita at nakasaksi ako ng maraming mas mataas na lahi, ngunit wala pang gumamit ng napakagaling na mga teknik ng espada tulad ng baron na ito. Kahit ang katulong ay nagbigay ng papuri kay Hansen. Patuloy na mukhang kakilakilabot si Angry Steel. Lahat ng kanyang 10 koponan ay dumating na, at ang kailangan lang nilang gawin ay patayin ang isang baron. Pero winasak sila. Ang hangin ng espada ay dumaan sa kanyang hukbo na parang karit sa damuhan. Ngunit ang nagpagalit sa kanya ay ang tao ay walang gaanong kapangyarihan tulad ng alinman sa mga kapitan. At gayon paman, sa kabila nito, ang baron ay hindi matatalo. Hindi nagawa ng mga sundalo ni Angry Steel na gawin ang anumang bagay sa kanya. Maswerte na ang tao ay isang baron lamang, kaya hindi siya makakagamit ng mas maraming liwanag ng espada. Maaari lamang siyang pumatay ng isang mandirigma sa isang pagkakataon. Kung hindi ito ang kaso, libo-libo ang mamamatay sa ilang sandali lamang. Kabanata 1788, Roar! Isa sa mga Viscount sa gitna ng siyam na kapitan ang umungal. Nag-crack ang kanyang armor, at lumaki ang kanyang mga kalamnan. Ang kanyang balat ay mukhang bakal, at ang kanyang mga mata ay naging pula. Nagiging dayuhan siya. Ngunit hindi nagulat si Hansen dito. Sa katunayan, natutuwa siya rito. Ginamit ni Hansen ang kanyang Dongxian movements upang maiwasan ang pakikipaglaban sa lahat ng siyam sa kanila ng sabay-sabay. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi niya sila kayang patayin. Pinahihintulutan lamang siya nitong hanapin ang tamang oras upang sumalakay. Sa universo ng mga dayuhan, ang pagpatay sa mga dayuhan ay malawakang inaprubahan. Ito lamang ang paraan upang makuha niya ang mga kaluluwa ng hayop. Si Greatsword Viscount ay isang noble lamang nang siya ay mapatay. Dahil dito, ang mga santuwaryo ay hindi nakialam at hindi siya nakatanggap ng anumang disenteng samsam. Nabaliw ang dayuhang Great Axe Viscount. Sumigaw siya, habang ang kanyang katawang parang bakal ay tumakbo patungo kay Hansen. Hawak ng kanyang mga kamay ang isang Great Axe. Ang katawan ni Hansen ay gumalaw na parang isang kakaibang ibon. Nang umiwas siya sa Great Axe, ang kanyang sariling espada ay tumama sa leeg ng dayuhang Viscount. Ang Pirate Bone Sword ay napakatalas, at kahit ang katawan ng isang Viscount ay hindi makatiis sa talim nito. Kung ang Pirate Bone Sword ay nakahanap ng target sa kaaway, ang dayuhang Viscount ay mapupugutan ng ulo. Ngunit ang dayuhang Great Axe Viscount ay napakabilis. Nang ang Great Axe ay nasa kalahati pa lamang ng pag-ikot nito, ang operator nito ay nagawang mabilis itong hilahin pabalik. Pagkatapos, bumalik ito kay Hansen, ngunit sa bilis na mas mabilis pa kaysa sa kanyang sariling espada. Sa himpapawid, ang katawan ni Hansen ay walang proteksyon. Siya ay nakalantad. Hiniram niya ang lakas ng hangin, gayunpaman, at lumipat ng 3 talampakan sa gilid upang umiwas sa nagngangalit na palakol. Hinailan ng ibang Viscounts ang kanilang mga sibat at inihagis ito. Dumating sila kay Hansen mula sa bawat anggulo. At kahit na si Hansen ay gumagalaw na parang ibon, mahirap umiwas. Hindi naman siya isang tunay na ibon, pagkatapos ng lahat. Ang enerhiya ng Dongxian Armor ay patuloy na umaakyat.
Hindi siya ibon, ngunit ang kanyang katawan ay tila gaanong gun bilang balahibo. Siya ay parang isang phoenix na lumilipad sa langit. Umiwas siya sa mga sibat habang ang Pirate Bone Sword ay iniswing muli patungo sa leeg ng dayuhan. Ginamit ng dayuhang Viscount ang kanyang Great Axe upang hamarang. Ginawa rin ito mula sa mga materyales ng dayuhang Viscount. Ngunit kahit na gayon, nasira ito sa isang suntok lamang. Buti na lang para sa mga Taurus, ang dayuhang Viscount ay napakabilis. Umagang siya at umatras ng ilang metro upang maiwasan ang nakamamatay na pag-atake. Ilang iba pang Viscounts ang lumapit, at lahat ng iba pang sandata ay mga cogs sa isang makina na papunta kay Hansen. Gumalaw si Hansen nang may hindi kapani-paniwalang katumpakan. Sa kabila ng pagiging nakakulong sa isang imposibleng maliit na espasyo, nagawa niyang masira ang pagsisikap na palibutan siya. Papunta pa rin siya sa dayuhang Viscount. Gayunpaman, nakita ng lahat na ito ang kanyang nais gawin. Sa gitna ng pagsisikap na palibutan siya, gusto niyang patayin ang dayuhang Taurus Viscount higit sa lahat. Napakalakas ng loob niya. Napakalakas niya. Napakagaling niya. Pumuri si Mr. J kay Hansen ng 3 beses. Alam din ni Lau Zooma at Mike kung ano ang nais gawin ni Hansen, at ito ay isang kakaibang halatang hakbang na gagawin. Nababaliw na ba ako o nababaliw na siya? Talaga bang gusto niyang itulak at patayin ang dayuhang Viscount habang napapalibutan pa rin siya? Talaga bang isang baron ang taong ito? Labis na nagulat si Mike. Kung hindi siya baron, makatuwiran kung bakit napapadali ang pagpatay sa mga Taurus. Isang baron ang ngumiti ng mapait. Bago bumaba si Hansen sa barko, walang makapaghihinala na maaaring maging ganito ang kalalabasan. Walang naniniwala na ang isang baron ay maaaring talagang lumaban sa isang hukbo na kasing husay nito. At ito ay isang bagay na hindi man lang magagawa ng isang baron mula sa mas mataas na mga klase. Sa katunayan, sa gitna ng pinakamataas na mga ilaw sa Geno Hall, may mga barons. Ngunit wala sa mga iyon ang magiging kasing husay ni Hansen. Hindi sasabihin ni Hansen na siya ang pinakamalakas, ngunit kung siya ay lalaban ng mag-isa, siya ang pinakamahusay. Ang kombinasyon ng buff ng Dangshan Aura, ang Dangshan Movements, at ang kanyang Phoenix Techniques ay isang bagay na hindi kayang lampasan ng alinman sa mga kalaban ni Hansen. Sa pag-aakalang walang lumitaw na sobrang lakas, si Hansen ay tiyak na hindi matatalo. Ang nakakatakot ay, siya ay may walang katapusang kapangyarihan. Hindi siya mapapagod. Pigilan ninyo siya, sigaw ni Angry Steel. Hindi pa siya nakaranas ng ganoong kalubang sitwasyon noon. Isang baron ang hinahamon ang kanyang buong hukbo, at papatayin ng baron ang isa pa sa kanyang mga pinakamahusay na kapitan. Kung matagumpay ang pagtatangka, ito ay magiging nakakahiya. Bukod sa dayuhang Viscount, alam ng 8 iba pang kapitan na kung makuha ni Hansen ang bangkay ng dayuhan, ang Angry Steel Army ay maaaring maituring pa ring isang biro kahit na mapatay nila siya. Sinubukan nilang lahat na pigilan si Hansen. Ngunit habang gumagalaw sila upang umatake, nakita nila na nagbago na ang sitwasyon. Hindi na nila napapalibutan si Hansen. Parang hinahabol ni Hansen ang kanilang leader. Pagkatapos ng lahat ng pakikipaglaban na naganap, hindi nila kayang pigilan ang mga liwanag ng espada. Alam nilang ilang sandali na lang ay matatapos na ni Hansen ang dayuhang Viscount, ngunit kapag gumalaw si Hansen, hindi siya kailanman nasa inaasahan nilang lugar. Hindi maabot ng kanilang mga espada si Hansen, at marami sa mga espada ang nabasag ng Pirate Bone Sword ni Hansen. Pinanood nila si Hansen na mabilis na lumapit sa dayuhang Viscount, ngunit walang makapigil sa kanya. Roar! Sumigaw ang dayuhang Viscount. Ang mga kalamnan sa kanyang katawan ay napakalaki. Sa isang kamay ay may hawak siyang sirang hawakan, at sa isa pa ay may hawak siyang sirang ulo ng palakol. Tumakbo na siya patungo kay Hansen. May 2 Viscount sa kanan at kaliwa, at may 2 Viscount sa likod ni Hansen. Ngunit si Hansen ay mukhang kalmado, at ang ginawa niya lang ay mabilis na gumalaw. Tumalon siya, at gamit ang isang liwanag ng espada, nakakita siya ng pagkakataon. Lumabas siya mula sa singsing na nakapalibot sa kanya, inikot ang kanyang katawan, at dumaan kay dayuhang Viscount. Pagkatapos, hinugot niya ang kanyang espada. Napakabilis nito na parang kidlat. Lumitaw ang isang sword mine na mahirap maintindihan. Nasa harap na ito ng dayuhang Viscount. Ngunit huli na, sumigaw ang dayuhang Viscount at inihagis ang kanyang mga sandata, habang ang kanyang mga ugat ay halos sumabog. Ginamit niya ang parehong kamay sa isang pagtatangka upang pigilan ang Pirate Bone Sword na mabilis na papalapit. Si Hansen ay hindi kasing lakas ng dayuhang Viscount, at nang mahawakan ang kanyang espada, hindi niya ito maitulak pa. Si Angry Steel at ang mga mandirigmang Taurus ay puno ng kaligayahan sa isang pagbabago.
Ngunit sa susunod na segundo, nagbago ang kanilang kalooban at kulay. Ang tuwid na talim ng espada na hinawakan ng dayuhang Viscount ay biglang yumuko na parang gasoklay na buwan. Lumikha ito ng kakaibang anggulo, tumusok sa ulo ng Viscount. Kabanata 1789. Tahimik na tahimik ang buong larangan ng labanan. Nawala ang lakas ng kamay na humawak sa Pirate Bone Sword. Tumulo ang dugo mula sa likod ng ulo ng Viscount at bumagsak siya sa sahig. Nahuli ang Xenogeneic Viscount, natagpuan ang Xenogeneic Gene. Nakuha ang Xenogeneic Beast Soul, Steel Centaur. Napakasaya ni Hansen dito. Nakakuha siya ng isa pang Beast Soul, ngunit nasa gitna pa rin siya ng isang laban. Hindi pa siya makakapagpahinga upang suriin ito sa ngayon. Saan ba nanggaling ang lalaking ito? Naging yelo sina Mike at ang ibang mga Barons. Hindi sila makapaniwala sa anumang nangyari. Isang baron ang napapalibutan ng Angry Steel Army. Hindi siya napatay, at nagawa niyang patayin ang isang Xenogeneic Viscount. Hindi makapaniwala ang lahat. Matapos mapatay ang Xenogeneic Viscount, nagsimulang bumagsak ang moral ng Angry Steel Army. Seryosong bagay ang pagpatay. Ang pagkita nito ay talagang nakasakit sa kanilang determinasyon. Namula ang mukha ni Angry Steel. Sumiklab siya ng isang nakakatakot na apoy. Yumukod siya kay Mr. G at sinabi, "Mr. G, ako mismo ang papatay sa baron na iyon." Pagkatapos noon, lumipad si Angry Steel Earl patungo kay Hansen. Kahit na nakakahiya para sa isang Earl na mapilitang patayin ang isang baron, hindi ito ang oras upang mag-alala tungkol doon. Kung hindi niya mapapatay si Hansen ngayon, magiging isang malaking pagkawala ito para sa Angry Steel Army. Mawawala ang karamihan sa kanyang reputasyon, tiyak. "Umatras na kayong lahat," tahimik na sinabi ni Mr. G. Natigilan si Angry Steel. Lumingon siya at tinanong siya, "Ano ang sinabi mo? Tanga ka ba? O barado ang iyong mga tainga?" Sinabi lang niya sa inyong lahat na umalis, itinaas ng katulong ang kanyang mga labi upang sabihin. Pero, gusto pa ring magsalita ni Angry Steel. Ito na ang ikatlong beses na tinatanong mo ang paghuhusga ng utos ng Master. Matapang ang mga Taurus. Malamig na tiningnan ng katulong si Angry Steel Earl. Nagsimula ang malamig na pawis sa noo ni Angry Steel Earl. Mabilis siyang yumukod at sinabi, "Pakiusap, huwag magalit. Mali ako. Sasabihin ko sa kanila na umatras agad." Pagkatapos noon, inutusan niya ang kanyang buong hukbo na umatras. Nagulat ang lahat ng mandirigmang Centaur, ngunit ayaw na nilang makipaglaban, gayunpaman. Lahat sila ay masaya na makinig sa utos at mabilis na iwanan ang labanan. "Umalis ka rin." Malamig na tiningnan ng katulong si Angry Steel Earl. Kung hindi siya kapaki-pakinabang, papatayin na niya ito dahil sa 3 beses niyang pinagtanong si Mr. G. Hindi nagsalita si Angry Steel bilang tugon, at wala siyang ekspresyon sa mukha. Hindi niya tiningnan si Mr. G, at bumalik lamang sa kampo kasama ang kanyang hukbo. Nagulat si Hansen nang makita na biglang umatras ang hukbo. Nang makita ng mga Kate na sumasakay sa barko na umatras ang hukbo, nagsimulang magdiwang ang mga ito. Nang makita ni Lao Zooma at ang mga Barons ang nangyari sa larangan ng labanan, nagmukhang kinakabahan sila. Nakakita sila ng anino. Dahan-dahang naglakad si Mr. G papunta sa larangan ng labanan, kasama ang katulong. Nang makita ni Hansen sina Mr. G at ang katulong, nagulat siya. Mukhang mga Shire ang mga ito. Naglakad si Mr. G sa harap ni Hansen at yumukod sa kanya, at sinabing, "Ako ay mula sa Demon. Ang pangalan ko ay Luo G. Maaari ba akong magtanong kung ano ang pangalan mo?" Nang makita ni Lao Zooma at Mike si Mr. G, namutla ang kanilang mga mukha. Hindi nila alam kung sino si Mr. G, ngunit alam nila kung ano ang hitsura ng mga tao ng Demon. Ang Demon ay isa sa mga mas mataas na lahi, hindi tulad ng mga Taurus. Demon. Tumingin si Hansen kay Mr. G, at pagkatapos ay sinabi, "Ako ay tao. Ang pangalan ko ay Dollar." Dollar. Magandang pangalan. Ngumiti si Luo G, ngunit wala siyang pakialam kung ito ay tunay o peking pangalan. Nagpatuloy siya sa pagsasabi, "Dollar, alam mo ba na ang mga Taurus ay isang subordinate race sa amin?" "Oo," sagot ni Hansen. "Mabuti at alam mo iyon. Pero hindi kita bubulihan. Kung hindi ka masasaktan ng aking palad, hahayaan kitang umalis. Ipinapangako ko sa iyo na walang sino man ang susubukang saktan kapag katapos nito," malamig na sinabi ni Mr. G. "Paano kung hindi ako pumayag?" tanong ni Hansen. Alam ni Hansen na kung gusto siyang patayin ni Mr. G, hindi siya kakausapin ng ganoon karami. Mayroon siyang hinahanap at hindi niya balak na patayin siya. "Kung hindi ka pumayag, kailangan mo akong tulungan sa isang bagay."
At pagkatapos noon, malaya kang umalis, sabi ni Mr. G. Parang patas iyon, pero hindi ka naman baron. Itinaas ni Hansen ang kanyang mga labi. Tumawa si Luo Ji at sinabi, ako ay isang Viscount, ngunit kapag ginamit ko ang aking palad, susukitin ko ito sa isang antas na katumbas ng sa iyo. Kung malalaman mong gumagamit ako ng mas maraming kapangyarihan kaysa sa dapat, ituring mo na talo ako. Sige, iyon ang magiging desisyon, pumayag si Hansen. Kakatapos lang makipaglaban ni Hansen sa ilang Viscounts, ngunit ang Demon Luo Ji ay hindi katulad ng mga Centaur. Hindi siya nasa parehong antas. Gayunpaman, nagbigay si Luo Ji kay Hansen ng pakiramdam ng panganib. Ayaw ni Hansen na maging mapanganib at pumasok sa ganito. Pero sa mga inaalok, wala namang saysay na tanggihan. Kung ang kanilang mga antas ay magiging pantay, hindi naisip ni Hansen na magkakaproblema siyang umiwas sa palad. Ngumiti si Luo Ji at itinaas ang kanyang kanang kamay. Napakatagal ng kanyang mga daliri at napakaputi ng kanyang balat. Mukhang kamay ng isang batang tagapagpatupad. Ngunit nang ganap niyang itaas ang kanyang kamay, nagbago ang mukha ni Hansen. Habang nakataas ang kanyang kanang kamay, nagtipon ito ng kakaibang kapangyarihan. Wala itong tunog o kahulugan, at tiyak na hindi ito mararamdaman ng mga ordinaryong tao. Pero pamilyar na pamilyar si Hansen sa kapangyarihang ito. Maraming tao ang may ganitong kapangyarihan sa kanyang pamilya, at nakilala niya ito. Ang Falsified Sky Sutra. Tumalo ng puso ni Hansen. Nagulat siyang tumingin sa kamay ni Luo Ji. Walang alinlangan, ginagamit ng lalaki ang mga kapangyarihan ng Falsified Sky. O ang bersyon ng Shire ng mga kapangyarihang iyon. Alam niyang hindi siya nagkakamali. Nang marinig ni Mr. G ang boses ni Hansen, tumawa siya at sinabi, ang kapangyarihang ito ay nagmula sa mga talaan ng aking lahi. Ito ay Sky Demon Sutra. Kung kaya mo itong harangan, hindi na kita guguluhin muli. Hindi pamilyar si Hansen sa Sky Demon Sutra, ngunit alam niyang ito ay dapat na pareho sa kapangyarihan ng Falsified Sky. At alam din ni Hansen kung bakit napakatiwala ni Luo Ji sa kanyang kakayahang saktan siya. Ang mga kapangyarihan ng Falsified Sky ay hindi kailanman nagkakamali, at walang ordinaryong mandirigma ang makakablock sa mga ito. Pagkatapos sabihin iyon ni Mr. G, inilagay niya ang kanyang kamay sa harap niya. Iniswing niya ito na parang isang konduktor na may baton. Mukhang ritmo ito, at parang wala namang gaanong kapangyarihan dito. Hindi gaanong marami ang mga tao na makakablock sa mga kapangyarihan ng Falsified Sky. Kung gagamitin ng lalaking iyon ang kapangyarihan ng Viscount laban kay Hansen, hindi niya naisip na kaya niyang talunin ito. Pero gumagamit si Mr. G ng kapangyarihan na katumbas ng antas ni Hansen. Ito ay ang pagmamataas ng kapalaluan. Kabanata 1790. Itinaas ni Hansen ang kanyang sariling palad habang nakaharap kay Mr. G. Ngumiti ang katulong sa likod ni Mr. G at tumingin ng may paghamak. Naisip niya sa kanyang sarili, ang kapal ng taong ito. Iniisip niyang napakagaling niya dahil lang sa pagpatay ng ilang Centaur. Ginagamit niya talaga ang kanyang sariling palad laban sa Master. Paano niya nagagawang isipin na makikipagkumpetensya siya sa Sky Demon Sutra? Habang iniisip niya ito, nagbanggaan ang dalawang palad. At dahil pantay ang kapangyarihan, pareho silang natamba pabalik. Alam ni Hansen na mangyayari ito, ngunit hindi handa si Mr. G. Parang hindi siya makapaniwala. Nanlaki ang mga mata at bibig ng katulong at sumigaw siya. Paano nangyari iyon? Talaga bang sinasabi mo pa rin ang sinabi mo? Kalmado niyang tinanong si Mr. G si Hansen. Ngunit ang kalmadong iyon ay nasa ibabaw lamang. Pagkatapos ng pag-atake na iyon, alam niyang nakaharap na siya sa mga kapangyarihan ng Falsified Sky. May koneksyon ba ang demon sa mga Shire? Ang demon ba ay isang lahi na nabuo ng mga Shire sa Geno Universe? O bahagi ba ng demon ang mga Shire? Paulit-ulit na pinag-isipan ni Hansen ang mga posibleng sagot sa mga tanong na ito. Mahirap sabihin. May naguguluhan na ekspresyon si Mr. G, at sinabi niya, totoo ang sinabi ko. Maaari kang umalis, at walang gulo ang hahabol sa iyo kapag umalis ka. Pagkatapos noon, sinabi ni Mr. G, at kung handa ka, makakagawa tayo ng isang pakikitungo. Kung magtatagumpay ka, hindi ka lang hahabulin ng gulo ngayon, kundi hindi ka na magkakaroon ng gulo sa Planet Kate. Bukod pa rito, bibigyan ka ng isang magandang gantimpala. Anong uri ng pakikitungo? Tanong ni Hansen, tumingin kay Mr. G. Malinaw ang mga implikasyon. Hindi hahawakan ni Mr. G si Hansen sa loob ng isang araw, ngunit maliban kung sumakay si Hansen sa airship na iyon, hindi siya makakatakas ng malayo. Kontrolin ng demon ang buong Planet Kate sa lalong madaling panahon.
Kung ayaw ni Hansen na mapatay, kailangan niyang gawin ang pakikitungong ito. Hindi natatakot si Hansen na habulin, ngunit gusto niyang marinig kung ano ang mga tuntunin. Interesado rin si Hansen na malaman kung bakit nagagamit ng mga demon ang mga kapangyarihan ng Falsified Sky, at kung bakit ang hitsura nila ay halos kapareho ng mga Shira. Hindi ito ang lugar para makipag-usap, kaya pag-usapan natin ito sa ibang lugar. Kumaway si Mr. G para sundan siya ni Hansen. At walang pag-aalinlangan, sinamahan siya ni Hansen at pareho silang umalis. Pagkatapos nilang umalis, naramdaman ng lahat ng Kate na nakaligtas sila sa kamatayan. May nag-record ng laban at in-upload ito sa internet. Nagdulot ito ng kaguluhan sa maraming iba't ibang lahi. Ipinakita nito ang isang baron na nagiging larangan ng labanan ang mga kalye. Ang paggalaw at mga kasanayan sa espada ni Hansen ay nakakuha ng maraming atensyon, lalo na. Lahat sila ay gustong hulaan kung sino siya. Maraming tao ang nakakaalam tungkol sa pirate bone sword na kanyang ginamit. Kaya, marami ang nahula na siya ay mula sa pirate. Ngunit kulang ang pirate sa mga taong may mga teknik at talento na kahanga-hanga tulad ng ipinakita ng video. Habang malakas ang mga kasanayan sa espada na alam ng pirate, hindi ito kasing lakas ng kay Hansen. Nalantad ang form na pinunan ni Hansen sa barko. Kinilala nito ang kanyang lahi bilang tao, at ang kanyang pangalan ay Dollar. Walang nakarinig ng mga tao dati, kaya walang nakakaalam kung saan talaga nanggaling si Dollar. Ngunit marami sa mga nilalang ang naaalala ang kombinasyon ng tao at dollar mula sa araw na iyon. Iyon ang Asterisk S Shoal. Sa isang barko ng pirata, nanunood ng video ang isang magandang dalaga. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Si Hyer iyon. Matapos siyang nakawan, nagsimula siyang maghanap kay Hansen, ngunit nawala na ang lahat ng bakas ng lalaki. Naniniwala siyang magiging napakahirap na hanapin siya, at ang huling bagay na gusto niyang marinig ay ang isang baron ay gumamit ng kanyang pirate bone sword sa isang napakaraming dugo at pumatay ng isang Xenogenic Viscount sa gitna nito. Pinanood ni Hyer ang video at nakilala sina Hansen at ang espada. Sobrang galit siya, gusto talaga niyang patayin siya. Hyer, ninakaw ng dollar na ito ang iyong espada. May isang lalaki na nanonood din ng video, at labis siyang nagulat. Oo, Uncle Rogue. Kailangan mong turuan siya ng isang maayos na aral at ibalik ang espada, sinabi ni Hyer sa lalaki sa isang boses na sa tingin niya ay magiging cute. Kahit na kinamumuhian ni Hyer ang bituka ni Hansen, ang pagpapakita ng kapangyarihan nito ay humanga sa kanya. Magiging mahirap na makahanap ng ibang mandirigma na makakapantay sa kanya, lalo na sa mga Barons. Alam niyang kung maghihiganti siya, hindi niya magagawa ito ng mag-isa. Nagmumuni-muni si Rogue habang nagsasalita ng lollipop. Habang nanonood siya ng video, sinabi niya, malakas na lalaki. Natatakot ako na hindi mapapatay ng isang tao na nasa parehong antas. Siya ay isang baron lamang. Kung gusto mong patayin siya, hindi dapat mahirap para sa iyo. Mahigpit na hinawakan ni Hyer ang kanyang mga braso. Kumurap si Rogue at sinabi, gusto ng tulong ng aking little Hyer, ano? Pero alam mo na kung ang isa sa atin na mga pirate ay naghahanap ng paghihiganti, dapat nating gawin ito ng mag-isa. Maliban kung mamatay ka o kung ano paman. Kung tutulungan kita, papatayin ako ni Grandpa Pirate. Rogue. Uncle. Tayo lang dalawa. Kung hindi natin sasabihin sa kanya, hindi niya malalaman. Pakiusap, tulungan mo ako. Nagsimulang i-swing ni Hyer ang kanyang mga braso. Sige, sige. Tumigil ka sa pag-alog sa akin, sabi ni Rogue. Kaya, pumayag ka. Parang nasa sabik na narinig ni Hyer. Hindi ko talaga magagawa ito ng mag-isa, syempre. Kailangan mong kunin ang espada mo, kung hindi, papatayin ako ni Grandpa Pirate. Uncle. Sumipsip ng lollipop si Rogue na may ngiti, at pagkatapos ay sinabi niya, pero tiyak na matutulungan kitang umakyat ng antas upang maging isang Viscount. Malakas siya, ngunit kung ikaw ay isang Viscount, hindi magiging mahirap na patayin siya. Mukhang nalungkot siya sa una, ngunit pagkatapos marinig ang kanyang alok, tila mas masaya siya. Sinabi niya, maganda na patayin ko mismo ang Asterisk S Shoal na iyon. Paano ako makakaakyat ng antas upang maging isang Viscount sa maikling panahon? Ito ang geno material na nakuha ko mula sa isang Marquee Whale. Mula ito sa Lightning Sea. Gumawa ako ng mga battle pill mula rito. Sa susunod na mag-practice ka, kumain ka ng isa. Naniniwala akong sa loob ng 10 araw, maaari kang maging isang Viscount. Binigyan ni Rogue si Hyer ng isang bote ng mga ito. Tinanggap ni Hyer ang bote at ngumisi, at sinabi, Dollar, kukunin ko ang iyong buhay.